channel. So mga kababayan, no, actually, wala akong oras para panoorin yung mga speech ng rally kanina sa Iglesia ni Cristo. Parang wala, parang boring talaga. So, ang napanood ko yung part nung statement ni Marcoleta na ang kinakampihan niya dito si Gutesa. Di ba? Tingnan niyo sa lahat po ng mga senador po ngayon sa Senado, parang dalawang tao lang po ata naniniwala kay Gutesa eh. Si Marcoleta lang at saka si Bato. Yung iba hindi ko lang alam, pero mukhang silang dalawa lang po ata naniniwala doon. Di ba si Bato? Tuwan-tuwa pa si Bato eh. Talaga? Tapang mo naman. Oh, ayaw mo ng WPP. Mali pala. Ayaw mo ng WPP. Bisaya kasi. Ayaw mo ng WPP. Tapang mo naman. Kasi Marine, di ba? So ngayon, kung si Marcoleta nga po, binabanggit nga po ni Marcoleta na pabor po siya o naniniwala siya kay Gutesa, kumbaga parang wala namang bago doon eh. Given na yun eh. Sige na. Alpasin na natin si Marcoleta naman yan. Pero merong isang membro ng kapatiran po ng Iglesia ni Cristo na ganun din po yung paniniwala at nag-speech po siya doon sa harapan ng stage. So ano bang point ko dito? So parang kay Malu din. Naniwala kaagad kayo kay Gutesa nang hindi man lang nare-represent o di man lang na-scrutinize yung kanyang statement? Di ba? So ngayon, ito yan eh. Hindi naman niya pinangalanan, pero dalawang suspect ko dito eh. Kung hindi si Gutesa, si Marcoleta. O, dalawa. O, diba? Gutesa and Marcoleta happy together. Di ba? Parang shota lang, di ba? So, nilinaw ni Brother Edwil Zabala pala ito, no? Ano pala to? Tagapagsalita ng iglesia pala ito eh. Oo. Sabi dito, nilinaw ni Brother Edwil Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, na ang INC ay hindi kulto. Hindi mo talaga kulto ang INC, no? Ang INC ay hindi layunin na pabagsakin ang gobyerno. Ang sigaw ng libo-libong nasa Corino Grandstand, transparency, accountability, and justice. Okay, yan. So ito so ngayon, merong ano dito, merong okay. Yan, merong video dito. So hindi tayo makaka-copyright kasi nasa News 5 yan. Okay. So ngayon, ito panoorin natin to Ngayon dyan, no, sa 400 na nanonood ngayon, pakinggan nyo maigi. Sa tingin nyo ba, sino bang pinapatamaan niya dito? Si Gutesa ba o si Marcoleta? Kasi parang sila yung dalawang suspect ko eh. Sige, panoorin natin. Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan, simple. Ang ating panawagan, madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at Kung makapagsalita naman kayo, maging lantad. Diba sabi niya? Kung pagsalita, tinan nyo lantad, huwag ikubli ang mga... Maging lantad, huwag ikubli. Ang tanong naman namin, paano nyo ba pinipili yung mga politikong ini-endorso ninyo tuwing eleksyon? Ayan ang point ko dito eh. Hinihingi po nila transparency. Okay. Pero nakakatawa kasi dito mga kababayan, kung sino pa yung mga in-endorso nila noong 2022 election at 2025 election, sila rin po sangkot sa flood control. Si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jinggoy. Diba si Jinggoy ata, diba? 2022. Nindorso nila yan. Uniteam, diba? Yung mga tao po na yan na inendorso ninyo, humingi kayo ng accountability ngayon. So, asan yung accountability nyo dito? Na kasi inendorso nyo yan. Diba? Paano pag kami nanghingi ng accountability? Ngayon transparency daw. Wag daw ikubli. So ano ba yung nagiging basihan ninyo para i-endorso ang isang politiko tuwing eleksyon? So ito ba ay merong kasunduan? Meron ba yung pabor na pagbibigyan? Meron ba yung bayad na pera? O wala lang, trip lang namin. Di ba? Di ba? Takero, alam mo, si Coach Jarrett, matagal ng pikon kay Malu yan. 2023 pa lang ata.
O, di ba? Kaya, napaka-ironic. Ayokong tawaging ipokrito, pero napaka-ironic. Di ba? O, sige. Continue. Guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Wala na, may takipan daw. May takipan. Pero Si Marcoleta ba walang pinagtatakpan? Di nga. Matanong ko nga kayo. Si Marcoleta ba wala bang pinagtatakpan? Mapagsalita kayo, kala nyo, lilinis no? Well, with due respect sa Iglesia ni Cristo, hindi po natin ulitin ko lang hindi po natin pakikialaman yung paniniwalang relihiyon ng Iglesia ni Cristo. Hindi po natin sakop yan. Yun nga lang mga babayan, itong usapin po na pinag-uusapan natin, usaping politika po ito. Usaping politika po ito. Diba? Hinakbangan na po ng Iglesia ni Cristo yung boundaries po ng religion at politika. So, pag kayo po ay nabatikos po dito, huwag kayong mapipikon. Huwag kayong pikon. Oo. Daming vlogger ng Iglesia pikon sa akin, di ba? Well, maganda naman yung mga content nila sa akin, pero pikon eh. Oo. nakakabahala mga kababayan. Nakakabahala daw. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na Baka si Malu yun. Baka si Malu. Sige. Analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo. Ngunit, tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon. Ayan ito kung sino pa yung tumitistigo sa mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan. Sila pa naiskasuhan. Sila pa iniimbestigahan, sila pa nakakasuhan. Well, mukhang hindi si Marcoleta to. Kasi sabi niya dito, kung sino man yung tao na yan, no, na kung sino pa yung tumitistigo, yun pa yung kinakasuhan. At kung sino pa yung tumitistigo, kung na nagtuturo sa mastermind, ayun pa daw yung kinakasuhan. Si Gutesa to. Gutesa. Tama, di ba? Agree ba kayo? Si Gutesa. So ganun din. Para din pa lang kay Malu. Naniwala kagad kayo nang wala man lang cross-examination dyan sa statement ni Gutesa kasi nawala bigla eh. Ano ba yan? Alam nyo, okay na sana eh. Okay, alam nyo, okay na sana. Okay na sana. Diba? Pinalayas ninyo yung mga DDS na gustong makigulo dyan. Okay yun. Pinalakpakan ko kayo doon. Okay yun. Pero yung sasabihin ng nakapagsalita ninyo na kung sino pa yung nagtuturo sa mastermind. So nakapag-judge na pala kayo kung sino mastermind. Naniwala pala kayo sa sinabi ni Gutesa. So target nyo dito, si Martin. At tandaan po natin mga kababayan, kapag dinawid si Martin, ang kasunod na nilang tuturo, yung presidente na. Sinasabi ko sa inyo eh. Hindi naman po tayo tanga dito. O sino lang, di ba, wala na ibang taong nagsasabi ng mastermind eh. Si Gutesa lang eh. Isaldi ko, yung isa. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Subliminal na naman ito eh. Parang ginawa nyo sa akin nung January, hindi raw political, pero political naman. Ito daw for transparency. Pero kinampen nila si Gutesa, naniwala sila kay Gutesa, nang wala man lang cross-examination sa sinabi ni Gutesa. Naniwala kayo na nagpakita lang ng isang beses, tapos nawala bigla, pinaniwalaan ninyo? Anong klase yan? Nagtatago na naman kayo sa word na transparency? Yung propaganda, tinatago ninyo sa word na transparency? Di ba?
Men tayo eh. Ano naman tayo eh. Ang iniimbestigahan, sila pa nais kasuhan. Actually, kasi nila pa nakakaalam po mga kababayan. Wala pa namang kaso si Gutesa, pero meron bilang si Ping. Surprise witness may liable for perjury. O, di ba? Ayun yun. Oh. So mukhang si Gutesa nga talaga pinapatama nila dito. Oh. Saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po... Ito si Marcoleta naman ito. Ito si Marcoleta naman ito. Kung sino naman daw po yung tumutulong sa investigasyon, siya naman daw yung sinisiraan. Masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para taluktungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan. Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila eh, halata kayo. Kami rin. Kami rin. Meron din kami gustong sabihin sa taong ito, hindi na lang sa iglesia, sa taong ito, halata ka rin. Halata ka rin. Na kunwari, transparency, pero totoo, naniwala ka kay Gutesa at pinapatamaan mo dito si Martin Romualdez tsaka yung presidente. Halata ka rin. Diyos ko. Ano ang sinasabi ko sa inyo? Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, iparinig natin sa kanila. Ano yun? Manalo. O, diba? So, ngayon, mga kababayan, no? So, well, tingnan natin ako may kasunod pa to. Baka wala na. Okay. So, ngayon, mga kababayan, so kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito? So, sino... Tama ba yung pagkakaintindi natin? Yung sinasabi niyang witness si Gutesa? Diba? So, ano ba? Para sa akin, napakatanga nun eh. Para sa akin, napakatanga. No, kung meron pang mas mabigat na word sa tanga, hindi ko na maisip, pero katangahan po yun. Na mas naniwala kayo dito sa taong hindi man lang na cross-examination yung mga sinasabi, kumpara po dito sa mga ibang testigo na ginisa at sinubukan po yung kanilang testimonya. Di ba? Mas pananiwalaan nyo yung si Gutesa na nawawala. Di ba? Pwede rin yung mga diskaya. O nga, pwede rin mga diskaya pala. Di ba? Kasi mga diskaya, binawi nila eh. Di ba? Hindi clear na si Martin Romualdez yung tinuro ng mga diskaya. Yung talagang, direkta talaga nagturo kay Martin Romualdez, si Gutesa kasi. Di ba? So nga pala, maraming salamat po pala sa pangkape kay Junior Super Goat. Hello po. Ayan. Ano yung PLN? Ano yung PLN? Hindi ko alam kung anong... First time kong nakakita ng PLN na na currency. So, yun na. So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. So, ano nga po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ng nakapagsalita mismo ng Iglesia ni Cristo doon po sa kanilang rally. Fair ba yun? O for accountability ba yun? Diba? Polish currency, yung PLN. Okay. Poland. No. So, thank you, sir. Okay. Yun na, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Syempre, yan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So, again, last topic tayo, no? So, hello po kayo.